Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. At ngayong araw ay July 3, 2025 at ngayon ay tatako tayo sa ating panibagong topic under sa ating series na nasimulan natin simula ng pagpasok ng taong 2025. So yung ating series ay pagpapatuloy at yung topic natin ngayon is about miracle. So, yung himala, miracle, wala in Tagalog. So, ano yung proof na tunay ang ating pananampalataya? Ikaw kapatid, sa tingin mo, ano yung pwede mong maging pruweba na yung pananampalataya mo sa ating Panginoon ay totoo, hindi lang yung basta pananampalataya ko sa ating Panginoon, siya ang aking Diyos, siya yung aking King of all kings dahil gusto mo lang sabihin dahil lang para masabi mo na nananampalataya ka. So, ano nga yung pwede mo maging proof dahil dun sa buo yung pananampalataya mo. So, basahin natin yung ating topic na miracle. So, yung concept ng miracle, a miracle is a rare and extraordinary act of God that defies natural explanation. It is God's international interruption of the normal course of nature to reveal His power, His purpose, and His presence. Miracles are not just a random display of divine might, they are sign of the point to God is confirming His message and messenger. So, alam naman natin, yung miracle, ito yung way na hindi lang basta miraclo, ito rin yung way ng ating Panginoon. For example na lang is, example lang po natin example is, hindi ka nagtrabaho dahil bumubuo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon sa Kristo na binigay mo rin buhay mo, wala kang pera. Pero dahil sa God's provide all everything, bigla ka nagkaroon ng makakain ng pamilya pagkain. Ayun tinatawag na isang miracle dahil bigay yun ng ating Panginoon based na sobrang pananampalataya mo sa Kanya. So, basahin natin yung sa ating yung Acts chapter 17 verse 31. So, sabi dito, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with a justice by the man He has appointed. He has given proof to everyone by raising Him from the dead. So para mas naway maunawaan natin yung tinatawag dito sa ating Bible verse and sa ating topic, meron tayong tatlong katuruan. So una dito is the greatest miracle is the resurrection of Christ. So isipin niyo, yung mundong napagulo, sinakop na natin ng mga tao na masasama na ginagawa sa Panginoon. Pero yung pag-resurrection ng ating Panginoon sa mundong ito, napakamilagro. Paano lang siguro kung di ginawa ng Panginoon at pinabayaan niya yung mga tao makasalanan, baka wala ka na siguro ngayon. Baka di ka pinanganak, baka gulo-gulo na yung mundo natin ngayon. So, resurrection confirms the truth of God's word. So, binanggit yan sa salita ng Diyos na ang Panginoon, papadala niya yung buktong anak niya dahil para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Nagtutupad yun at natupad yung miracle na resurrection. The Christian life is built upon the miracle. Sa buhay natin, isipin nyo, ikaw dumaan ka sa buhay na napakagusto mo, kasiyahan na lang. Pero binago ka ng ating Panginoon based sa iba't ibang paraan na hindi mo nalabalayan mangyari sa iyo. Kaya kailangan believe natin, mas mabilib tayo na meron Diyos, i-perfect natin lahat ng mga kasalanan natin sa Panginoon at maniwala tayong totoo yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. Kailangan magmaawa tayo sa araw-araw na buhay natin, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ay kailangan mamuhay tayo sa pinapit natin buhay natin sa Panginoon sa Kristo. So, alam mo paano sa ito, na may meron tayong tulong sa pananampakinig. God bless all.